Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa simula ng episode 11, ipinakita ang naging usapan ni Master Qian at ng kanyang disipulo matapos ang kanilang naging laban. Ipinaalala ni Master Qian na ngayon ay dapat na nitong naunawaan na hindi tamang maliitin ang bawat kalaban sa pagsasabing kaya niya itong talunin sa 5 galaw lamang. Ayon sa kanya, ang naging resulta ng laban ay sapat ng aral upang maunawaan ng kanyang disipulo ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Tinanggap naman ng disipulo ang pagkakamali. Inamin niyang labis siyang napahiya sa nangyari at napagtanto niyang kailangan niyang baguhin ang kanyang ugali kung nais niyang maging isang tunay na martial arts master balang araw. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Jin at magalang na inalok itong maging kaibigan. Ipinaliwanag niyang kung magiging magkaibigan sila, kapwa sila makikinabang. Magkakaroon sila ng pagkakataong ikumpara ang martial arts ng Ruin Fortress Sector at Mount Hua Sector, habang mas lalo ring lalalim ang ugnayan ng dalawang grupo. Idinagdag pa niyang hindi naman kalayuan ang Mount Hua Sector sa Ruin Fortress Sector, kaya madali lamang silang magkikita kung gugustuhin nila. Gayunpaman, mahinahong tumanggi si Jin. Ipinaliwanag niyang wala naman siyang partikular na dahilan upang bumisita sa Mount Hua Sector, kaya hindi rin niya inaasahang magkakaroon sila ng madalas na pagkikita. Dahil dito, bahagyang nalungkot ang disipulo. Ngunit agad ding nilinaw ni Jin na maaari naman itong bumisita sa Ruin Fortress anumang oras kung gugustuhin nito. Gayunman, may isa siyang kondisyon, sa bawat pagbisita nito, kailangan ay may bago itong martial art technique na natutunan upang maaari silang muling magduel. Para kay Jin, isa itong magandang paraan upang sabay silang umunlad bilang mga martial artist. Pagkarinig nito, muling sumigla ang disipulo at masaya niyang tinanggap ang alok. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa restaurant, kung saan bumalik na si Jin mula sa kanyang misyon. May dala siyang malaking sako sa kanyang balikat. Napansin agad ng Blue-Eyed Demon na tila nagbago ang aura at enerhiyang inilalabas ni Jin. Samantala, napansin naman ni Miss Beck ang sugat sa kanyang balikat. Ayon sa kanya, malinaw na tinamaan ito ng espada habang nakikipaglaban. Kaya agad niyang pinaupo si Jin upang malapatan ito ng gamot at maagapan ang kanyang sugat. Kasabay nito, tinanong ni Master Jinma ang naging resulta ng kanyang misyon at nais malaman kung matagumpay ba niya itong natapos. Hindi sumagot si Jin sa pamamagitan ng salita. Sa halip, ibinaba niya ang sako at dahan daw ang binuksan ito sa harapan ng lahat. Sa loob nito ay naroon ang ulo ng isang blood priest. Pagkakita nila rito, agad nilang napagtanto na may direktang koneksyon ang Mantis Sector sa Blood Fire Cult. Ayon sa kanila, tila unti-unti nang lumalawak ang impluensya ng Blood Fire Cult at halos bawat lugar ay mayroon na silang mga tauhang nakapwesto. Ang detalyeng ito ay nagpapahiwatig na mas malaki pa ang banta kaysa sa una nilang inaakala. Pinuri naman ng Blue-Eyed Demon si Jin at sinabi nitong napatunayan na kaya niyang tapusin ang isang mapanganib na misyon kahit mag-isa lamang. Samantala, sinabi ni Master Jinma na dahil kumpirmadong may kinalaman ang Blood Priest sa insidenteng iyon, mas kailangan na nilang imbestigahan ang Blood Fire Cult. Ayon sa kanya, malinaw na patuloy na lumalawak ang impluensya ng organisasyong iyon sa iba't ibang lugar. Sumang-ayon din si Miss Beck. Para sa kanya, hindi na ito maituturing na normal na pangyayari at nararapat lamang na masusing siyasatin ang tunay na galaw ng Blood Fire Cult. Gayunpaman, sinabi ni Master Jinma na ang usaping iyon ay responsibilidad na ng Ruin Fortress Sector. Pagkatapos ay muli niyang pinuri si Jin dahil matagumpay nitong natapos ang kanyang misyon. Idinagdag pa niyang tila saan man magpunta ang binata ay kusang lumalapit dito ang mga problema, ngunit sa kabila nito ay lagi rin itong nagagawang lutisin ang mga ito. Dahil dito, naniniwala siyang malaki ang magiging papel ni Jin sa kinabukasan ng MERM at may potensyal itong maging isang tunay na dakilang martial master. Pagkatapos marinig ang papuri, magalang na nagsalita si Jin at sinabi niyang mayroon sana siyang isang hihilingin kay Master Jinma. Pinayagan naman siya ni Master Jinma na magsalita at tinanong kung ano ang kanyang nais. Ipinaalam ni Jin na nais niyang magtungo sa Mount Jongnan. Bahagyang nagulat si Master Jinma sa kahilingang iyon at agad siyang nagtanong kung bakit nais pumunta roon ni Jin. Ipinaliwanag ni Jin na naroon ang kanyang nakatatandang kapatid at ang kanyang pamangkin.
Dahil nabalitaan niyang kasalukuyang nakikipagdigma ang Jongnan Sect laban sa Sword Torrent Sect, gusto niyang personal na tiyakin kung ligtas ang dalawa. Pagkarinig nito, ipinaliwanag ni Master Jinma na alam na rin nila ang tungkol sa digmaang iyon. Sinabi niyang napakadelikado ng sitwasyon sa Mount Jongnan dahil patuloy na lumalala ang labanan. Dahil abala ang buong sect sa pakikipagdigma sa Sword Torrent Sect, maaaring anumang oras ay magkaroon ng panibagong pag-atake. Dahil dito, hindi niya maaaring payagan ang sarili niyang disipulo na pumunta sa ganoong mapanganib na lugar. Ipinaliwanag din ni Master Jinma na hindi ordinaryong sect ang Sword Torrent Sect. Bukod sa kanilang kahusayan sa espada, gumagamit din sila ng mga natatanging teknik at kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Dahil organisado at disiplinado ang kanilang grupo, mas mahirap silang harapin kaysa sa karamihan ng ibang sects. Ipinapakita lamang nito kung gaano kaseryoso ang labanang nagaganap sa Mount Jongnan. Sumang-ayon din si Miss Beck. Ayon sa kanya, hindi muna dapat pumunta roon si Jin dahil ang mga miyembro ng Sword Torrent Sect ay halos nahuhumaling sa lakas at espada. Dahil dito, mas mapanganib silang makalaban kung kulang sa paghahanda. Muli ring ipinaalala ni Master Jinma na wala pang opisyal na misyon ang Ruin Fortress Sect upang tumulong sa Jongnan Sect. Dahil dito, wala rin siyang sapat na dahilan upang ipadala si Jin sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon, nagsalita si Blue-Eyed Demon. Sinabi niyang batid niya na may kapangyarihan ang isang commander na magbigay ng espesyal na solo mission sa sarili niyang disipulo kung kinakailangan. Pagkasabi niya nito, biglang natahimik ang lahat dahil tila nagbago ang direksyon ng usapan. Matapos mag-isip sandali, inamin ni Master Jinma na totoo ang sinabi ni Blue-Eyed Demon. May awtoridad nga siyang magbigay ng ganoong misyon. Gayunpaman, nilinaw niyang ayaw pa rin niyang ipadala si Jin dahil bukod sa delikadong sitwasyon, patuloy ding lumalaki ang reputasyon nito. Ipinaalala pa niya na kamakailan lamang ay inalok pa si Jin ni Master Chan ng Mount Hua Sect na lumipat at maging personal nitong disipulo. Malinaw na maraming malalaking sect ang nagsisimula ng mapansin ang pambihirang talento ni Jin. Ipinapakita lamang nito na habang lumalakas ang kanyang kakayahan, mas marami ring makapangyarihang grupo ang nagkakaroon ng interes sa kanya. Sinang-ayunan nito ni Blue-Eyed Demon. Ipinaliwanag niyang kapag naging kilala ang isang napakagaling na henyo, maraming organisasyon ang magnanais na mapasa kanila ito. Ngunit kung hindi nila ito makuha, may ilan ding pipiliing alisin na lamang ang naturang talento upang hindi mapunta sa iba. Dahil dito, habang tumataas ang reputasyon ni Jin, lalo rin siyang nagiging sentro ng atensyon at posibleng maging target ng iba't ibang makapangyarihang grupo. Dahil dito, naging seryoso ang buong usapan. Ngunit nanatiling matatag si Jin. Magalang niyang sinabi na naniniwala siyang kaya niyang tapusin ang misyon. Para sa kanya, nararapat lamang na paghiwalayin ni Master Jinma ang personal na pag-aalala at ang tungkulin nito bilang commander. Pagkatapos nito, hinarap niya ang lahat ng miyembro ng kanyang squad at tinanong kung ganoon na lamang baka baba ang tiwala nila sa kanya. Ipinaalala niyang 2 blood priest na ang napatay niya, at hindi iyon madaling gawin. Bukod pa rito, matagumpay rin niyang natapos ng mag-isa ang misyon laban sa Mantis Sect. Sinabi rin ni Jin na sapat na ang mga nagawa niya upang patunayang karapat-dapat siyang bigyan ng ganitong misyon. Dagdag pa niya, hindi naman siya pupunta roon upang makidigma. Ang nais lamang niya ay tiyaking ligtas ang kanyang nakatatandang kapatid at ang kanyang pamangkin. Pagkarinig nito, muling nagsalita si Blue-Eyed Demon at sinuportahan si Jin. Ayon sa kanya, ilang ulit nang napatunayan ni Jin ang kanyang lakas at kakayahan, kaya nararapat lamang na pagkatiwalaan siya. Tahimik na nag-isip si Master Jinma. Napagtanto niyang may punto ang mga sinabi ni Jin at hindi na niya ito basta maitatanggi. Sa huli, pumayag siyang pagbigyan ng kahilingan nito, ngunit may isang kondisyon. Sinabi niyang kung talagang nais ni Jin na pumunta sa Mount Jongnan, kailangan muna nitong lampasan ang isang pagsubok. Kailangan niyang harapin at salagin ang isa sa pinakamalalakas na pag-atake ni Master Jinma. At kung magagawa ni Jin na harangin o maiwasan ang naturang atake, saka lamang niya ito ituturing na kwalipikado para sa misyon. Bilang dagdag na gantimpala, nangako rin siyang bibigyan si Jin ng espesyal na reward kapag matagumpay nitong nalampasan ang pagsubok. Ipinapakita lamang nito na para kay Master Jinma, hindi sapat ang talento lamang,
kailangan ding mapatunayan ni Jin na kaya niyang mabuhay sa isang tunay na mapanganib na misyon. Nagulat si Miss Beck sa naging kondisyon at agad niyang tinanong si Master Jinma kung seryoso ba ito. Ipinaliwanag naman ni Master Jinma na tama lamang ang kanyang desisyon. Kung naniniwala si Jin na kaya niyang mabuhay sa labas at mag-isa, dapat ay kaya rin itong harapin kahit isa sa kanyang pinakamalalakas na pag-atake. Para sa kanya, iyon ang magiging tunay na sukatan kung maaari na ba siyang pagkatiwalaan sa isang solo mission. Tinanggap ni Jin ang kondisyon ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, lumabas silang lahat upang ihanda ang pagsubok. Pagdating nila sa labas, naroon din ang mga disipulo ng Mount Hua Sect kasama si Master Qian. Nagpasalamat si Master Qian kay Master Jinma sa pagbibigay ng pahintulot upang masaksihan nila ang laban. Pagkatapos ay hinarap niya ang sarili niyang mga disipulo at sinabi na dinala niya sila roon upang personal nilang makita ang lakas ng isang Black Rank Master ng Ruin Fortress Sect. Ayon sa kanya, marami silang matututunan mula sa labanang iyon. Nagtanong naman ang isa sa kanyang mga disipulo. Ayon dito, ang alam nila ay magkapantay lamang ang cultivation level ni na Master Qian at Master Jinma, kaya nais niyang malaman kung ano ang espesyal sa laban na iyon. Ipinaliwanag ni Master Qian na may natatanging titulo si Master Jinma, Hell Slaughter. Ayon sa kanya, nakuha ni Master Jinma ang kanyang Black Rank matapos nitong mag-isang mapatay ang maraming leader ng iba't ibang sects. Bagamat magkapareho sila ng cultivation level, aminado siyang mas mataas ang tunay na fighting ability at karanasan ni Master Jinma. Dagdag pa niya, habang ang karamihan sa mga martial artist ay nagsasanay upang paghusayin ang kanilang martial arts, si Master Jinma naman ay hinubog sa tunay na larangan ng buhay at kamatayan. Dahil dito, bawat pag-atake nito ay may layuning tapusin agad ang kalaban. Ipinapakita lamang nito kung bakit kinikilala si Master Jinma bilang isa sa pinakamapanganib na mandirigma sa kanilang henerasyon. Dahil dito, inutusan ni Master Qian ang kanyang mga disipulo na pagmasdang mabuti ang bawat galaw ni Master Jinma. Sinabi niyang magandang pagkakataon iyon upang makita kung kakayanin nga ba ni Jin, na kilala rin bilang Flashbound, na harangin o maiwasan ang pag-atake ng isang tunay na Black Rank Master. Sa kanyang palagay, hindi magiging madali ang pagsubok na iyon. Habang naghahanda na ang lahat, magalang na lumapit si Jin kay Master Jinma at humiling ng kaunting oras upang makapaghanda. Agad naman itong pinayagan ni Master Jinma at sinabi niyang maaari nitong gamitin ng kahit gaano karaming oras ang kailangan bago nila simulan ang pagsubok. Dito nagtatapos ang episode 18. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung kakayanin nga ba ni Jin na harapin ang buong lakas ng pag-atake ni Master Jinma. Magagawa kaya niyang harangin ito, o maiiwasan niya ang isa sa pinakamapanganib na atake ng isang Black Rank Master.